Morning po. Coffee pa rin po yung itatry ko today. Marami po kasi akong nakita sa comment section na yung coffee stick daw po. Unfortunately, wala po ako nung regular na Nescafe. Nescafe Gold lang po meron sa bahay. So, coffee rin po ito kahit ano pong brand. For as long as hindi nyo po lalagyan ng table sugar, wala rin pong creamer, as in black lang po siya, wala pong magiging problema para sa mga diabetic. Wala pong problema to sa blood sugar. So, ngayon po, itetest ko po itong coffee. Madalas ko po nakikita ito lalo na sa mga low carb na group chat. Coffee at saka butter. Bulletproof coffee po yata yung tawag nila rito eh. Na-try ko na po ito before, masarap po ito. And at the same time, wala naman po naging blood sugar increase. So ngayon po, i-document ko na po siya para naka-video po siya at makita niyo rin po. Yan. By the way, ito pong butter po ito, yung real butter, hindi po yung battery. Titingnan niyo po yung ingredients palagi, and usually sa supermarket, yung isang block po nito, mga nasa 120, 130. Pagka less than 100 po yung butter, medyo silipin niyo po yung ingredients, baka may margarine po yun or baka margarine po siya. Hindi po siya po pwede sa ating mga diabetic. Yan. So, andito na po siya, yung Nescafe Gold. Lagyan lang po ng hot water. And then ito pong butter, pwede nyo po siyang ilagay na diretso from ref. Kaya lang, malamig po yun. Ayoko po na malamig na coffee. So, ang ginawa ko po rito, by the way, 1 tablespoon po ito. Ang ginawa ko po sa kanya, microwave ko po siya for 30 seconds para umigit lang po ng konti. Yan. Halo lang po siya diretso. Conclusion na po tayo doon sa ininom kong coffee, yung bulletproof coffee kung tawagin. Black coffee po siya with butter. So, ininom ko po siya 1 hour ago. Hindi ko na po tinuloy yung monitoring kasi wala naman pong indication na tataas pa po yung blood sugar level. So, nag-start po yung blood sugar level ko 90. First hour, 86 na lang po siya. And then yung arrow right after the reading, padiretso na po siya. So, hindi na po gagalaw yan. Most probably, dyan na po maglalaro yung blood sugar ko until kumain po ako mamaya. By the way, Otay CGM pa rin po yung ginagamit ko in terms of getting the blood sugar level. Ito po. Hindi naman po natigil yan. Tuloy-tuloy naman po yan. I think it's been parang mga 7 months na po yata na ginagamit ko yan straight. So, yun lang po muna for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.